Tandaan mo, dapat mong inumin ang gamot mo araw-araw. Okay. Iwasan mo ang mga lugar na magpapaalala sa iyo ng kabiguan mo. Oo, doktor. Anong oras ba darating ang susundo sa iyo? Sa natatandaan ko, mula nang makonfine ka dito sa ospital, walang dumalaw sa iyo o bumibisita. Wala na akong kamag-anak. Wala na nagmamahal sa akin. Megan, hindi totoo yan. Yung taong nagdala sa iyo rito sa ospital, mahal ka niya. Gusto ka niyang gumaling, kaya inihatid ka niya rito. Diyan nagtatapos ang programa natin sa araw na ito. Samahan niyo akong muli bukas para sa isang oras ulit ng paborito niyong love songs. Tandaan niyo, life is what we make it. Huwag dibdibin ang problema. Tomorrow is another day. Bukas, panibagong pag-asa. Ito si DJ Will para sa Songs and Poems for the Heart. O ikaw naman, Murphy. Oo, nai-ready ko na ang selection para sa program ko. Huwag mong i-play ang lineup ko, ha? Wow! Siyempre naman, sa iyo ang love songs. Ang format ko naman ay alternative rock. Kaya malabong ma-play ko yung selections mo. Oh, mauubos ng commercial mo. Pumasok ko na sa booth. Kinakausap mo kasi ako eh. Teka, bago ko makalimutan, tumawag si Blessy. Oh, anong sabi? Naghihintay na raw siya. Maaga pa para magpakalasing, Blessy. Hindi ako naglalasing, Frankie. Kailangan ko to para lumakas ang loob ko. Nag-away na naman kay ni William? Wala kaming pinag-awayan, pero puno na ako, Frankie. Ako na lang palagi ang naghihintay, nagpapasensya at umuunawa. Speaking of the devil, heto na ang hinihintay mo. Blessy, wala ka sa lugar na sinabi mong maghihintay ka. William, ayoko na. Oops, mukhang may problema ka, William. E-exit muna ako at mag-usap kayo ng masinsinan. Blessy, ano na naman to? Ilang beses na ba nating pinag-usapan ang tungkol sa nature ng trabaho ko? William, ayoko na talaga. Blessy, hihingi ka na naman ba ng cool-off? Ano bang problema? Ikaw! Ikaw ang problema. Lagi kang walang oras sa akin. Laging priority ang program mo sa radio. Laging priority ang oras mo sa mga listeners mo. Kahit tinatawagan kita, hindi mo sasagutin ang phone dahil priority ang listener. Oras ng program ko, Blessy. Hello? You expect me to answer a personal call during my program? Be reasonable naman. I'm trying to be reasonable. Maghihintay pa ba ako ngayon kung hindi ako reasonable? Ginagawa ko naman ng lahat para mapuntahan ka kapag may usapan tayo, di ba? At kailan ang huling pagkakataong naging available ka para makipagkita sa akin, ha? Nasaan ka ng birthday ko? Dumaan ang holidays, hindi ikaw ang kasama ko kundi friends at family. Alam mo kung nasan ako ng mga panahong yun. News coverage. Walang reporter na available. Kailangan kong pumalit. Kahit DJ ako, kailangan ready anytime na mag-handle ng news story. Nung panahon na yon, isang hostage story Ang totoo, niloloko mo na ako. Alam mo, hindi man ako nakarating sa mga okasyong binanggit mo. Nagpadala ako ng flowers and gifts. Hindi ko nakalimutan, Blessy. Hindi yun ang kailangan ko, William. Ikaw! Blessy, nang maging tayong dalawa, alam mo na ang nature ng trabaho ko. Bakit ngayon pinag-aawayan natin to? Dahil puro ako ang umuunawa sa'yo. Bakit may sarili din naman akong buhay ah? Bakit pag ikaw ang nag-demand, kailangan naroon agad ako? Dahil mahalaga ang oras ko. Anong oras ko hindi mahalaga? Blessy, please. Paminsan-minsan na lang tayong nagkakasama. Mag-aaway pa ba tayo? Hindi na tayo mag-aaway, William. Hindi na talaga. Dahil ayoko na. Maghiwalay na tayo. Please, wag mo namang gawin to. Nasabi ko na, tapos na ako. Tapos na tayo, William. Mabuti dumating ka na, William. Boss Marge, I'm sorry. May pinuntahan kasi ako. Late ka and, ng 5 minutes. Pero magpasalamat ka. Late din ang client na siyang magpapaliwanag ng bago nating commercial.
Well, mabuti na lang. Maghintay ka na sa conference room. Ipakukuha ko ng final script ng commercial. At isasama sa agenda ng meeting ngayon kung sino magvo-voice over nito para magamit na bukas ng gabi. Magandang gabi. Muli, makakasama nyo na naman sa gabing ito ang inyong DJ, DJ Will. I'm sure magugustuhan nyo ang lineup ng songs natin ngayong gabi. Kung may gusto kayong i-request, pwede nyo akong tawagan. Leave a comment sa page natin. As usual, magbabasa ulit ako ng mga tula na sinulat ni Edgar Allan Poe. Yung hindi nakakakilala sa kanya, o kaya ayaw ng mga tula niya, subukan yung makinig. Timeless, malalim, makahulugan ng bawat linya na isinulat ni EAP. Masyadong maingay ang social media. For once, itry nating makinig lang. You know, it does more good for the soul. Okay, sumenyas na ang tech natin. Meron na tayong caller. Hello? DJ William, ako si Megan. Hi, Megan. Ano ang request mo? Matagal mo na akong listener. Well, salamat. Matagal na rin kitang gustong makita. Bisitahin mo ako rito sa studio. Lahat ay welcome. Basta dalan mo ako ng merienda. Biro lang, Megan, ha? Hindi lang merienda ang ibibigay ko sa'yo. Marami pang iba. Parang masyado kang seryoso, ha? Cheer up! Kung ano man ang problema, maayos din yan. May request ka bang kanta? Oo, DJ Will. Pwede mo bang patugtugin ng kantang kahit isang saglit? Sure! Yes, meron tayo niyan. At kanino mo to gustong i-dedicate? Sa'yo. Bakit sa akin? Sana makita kita kahit isang saglit. Well, narito ako hanggang 11 ng gabi. Kung alam mo kung saan itong station, drop by anytime. Pag narito ako, we can chat for a bit. Huwag ka lang masyadong seryoso. Kung ano man ang problema mo, Megan, I'm sure may solusyon yan. Malalagpasan mo yan. So, here's your song. Bigyan mo siya ng panahong makapag-isip. Frankie, hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya nakikita ang pagpapahalaga ko sa kanya eh. Siya lang ang babaeng sineryoso ko, man. Tama na yan. May meeting ka pa bukas ng umaga sa kliyente mo. Hayaan mo yung meeting na yan. Basta sa gabing to, gusto kong malasing at makalimot. Mahal ko si Blessy eh. Pero hindi siya naniniwalang mahalaga siya sa akin, man. Hi. Ikaw si Frankie, kaibigan ni William. Oo, miss. Bakit? Wala ka bang kasama? Kasi medyo marami ng lasing dito sa club ko. Baka may mambastos sa'yo. Kaya mas mabuti siguro... Listener ako ni DJ Will. Alam kong madalas siyang tumambay dito. Narito ba siya? Ha? Please, Mr. Frankie. Gusto ko lang talaga siyang makita ng personal. Game ka talaga? Kahit anong mangyari sa atin? Ha, Megan? Para sa'yo, William. Game ako na gawin ng kahit anong bagay. Well, narito na tayo sa bahay ko. Swerte mo. Ikaw lang ang listener kong naisama ko rito. Swerte mo rin dahil dumating ako sa buhay mo. Rose? Totoo? Swerte ko sa'yo? Manalaman natin. Halika, tayo na sa loob. Pasok na tayo. William. Gusto kong makalimot. Paligayahin mo ako. Oo. Paulit-ulit kitang paliligayahin sa gabing ito. Hindi mo ako makakalimutan. Bless. Ako ito, si Megan. Pangalan kong sabihin mo. Pangalan kong bagitin mo, William.
Megan. Oo, ako lang ang dapat mamahalin. Megan. Megan ang pangalan ko. Ay, Sir William, si Clara to. Papasok na po ako. Maglilinis pa kasi ako ng bahay nyo. Hinasa na ba ang susi ko rito sa bag? Ay, naku, saan na ba yun? Sino ka? Ay, kayo po. Sino kayo? Aba, ako ang unang nagtanong, mahaderang matanda. Sasagot ka pa? Ay, tagalinis po ako ng bahay ni Sir William. Talagang kumakatok muna ako bago ko gamitan ng susi ang pinto niya. Tagapaglinis ka lang pala eh. Akala ko kung sino ka na. Ay, miss, baka gusto mong magdamit muna at... Nakadamit naman ako ah. May brat panty ako. Anong tawag mo rito? Hindi ba underwear ang suit ko? Damit pa rin. Ay, sino kaya ang babaeng tong inuwi ni Sir William? Ako pag nalaman to ni Miss Blessy, naku, tiyak mag-aaway na naman sila. O ano? Tititigan mo na lang ba ako? Ay, bahala ka kung ayaw mo magdamit ng disente. Ay, basta kaya ako narito para linisin ang bahay ni Sir. Kaya kung pwede lang padaanin niyo na ako nang makapagsimula na ako sa aking trabaho. Kape niyo ho, Sir. Manang Clara, William na lang. Huwag mo nang lagyan ng sir. Matagal mo na akong alaga eh. Para na nga kitang nanay. Kaya ituring mo na rin akong para mong anak. Ay, tinuring naman kitang anak ka. Pero hindi ka nakikinig sa mga payo ko. Ha? Bakit naman? Sarap ng kape pag ikaw ang nagtimpla. Ano naman ang ginawa kong kasalanan? Nag-uwi ka ng babae rito. Sinabihan na kita, di ba? Hindi makakabuti sa'yo yan. Isa ka pa namang artista sa radyo. DJ ako, Manang. Hindi artista. Pareho rin yon. Maraming humahanga sa'yo. Tagahanga ko po yung kasama ko kagabi. At wala siyang kahihiyan. Wala ba? Napansin mo rin pala. Mag-iingat ka sa babaeng yon, ha? Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Ikaw naman, Manang Clara. Ako ba ang mag-iingat sa babae? Baka siya ang dapat mag-iingat sa akin. Habulin ako ng mga babae. Ay, sana nga mali ako. Pero iba ang babaeng yon. Iba sa lahat ng isinama mo rito. I'm sorry, pero wala dito sa istasyon si William. Bakit wala? Nasaan siya? Kanina pa ako tawag ng tawag sa mobile number niyo. Bakit ayaw niyong ibigay sa akin ang number niya? Excuse me, bakit ka nagagalit? Sino ka ba? Ano ka ba niya? Girlfriend niya ako. Ang sabi mo, Megan ang pangalan mo. Iba ang alam kong pangalan ng girlfriend ni William. So miss, kung nagkukunwari ka lang na... Hindi ako nagkukunwari. Ako ang kanyang girlfriend. Ako na ngayon. Okay miss, sasabihin ko kay William na tumawag ka. At please, huwag ka sa akin magalit ha? Dahil unang-una sa lahat, ako ang boss niya rito. At wala kang karapatang utos-utosan ako at sigaw-sigawan sa telepono. Ma'am, may nakaaway kayo sa linya para sa online calls? Isa sa mga fans ni William? Oo, fan ni William. Pero may tama ang utak. Girlfriend daw siya ni DJ Will. Sinabi niya yun? Ini-insist niyang siya na ang bagong girlfriend ng ating number 1 DJ. Tapusin natin ang program for tonight sa isa na namang stanza mula sa tula ni Edgar Allan Poe na ang title ay Annabel Lee. It was many and many years ago in a kingdom by the sea that a maiden there lived, whom you may know by the name of Annabel Lee. And this maiden, she lived with no other thought than to love and be loved by me. I'm sorry kung sino man ang tumawag, hindi ko na masasagot ang calls nyo. Nasa last minute na ako ng program. Please, i-comment nyo na lang sa page natin ang gusto nyong sabihin at bukas ulit, kayo ang uunahin ko. Again, this has been your DJ for tonight, DJ Will. Good night. Have a restful sleep. Samahan niyo ulit ako bukas.
Hindi ka ba susunduin ng boyfriend mong DJ? Sir, wala na kami. Paano wala? Ipinagpalit ka sa isa sa mga listener niya? Hindi ko alam. Basta ang sigurado ako, Sargento Larry. Ako ang nakipag-break sa kanya. Kung ganon, bakit parang ikaw ang nagluluksa? Ako magluluksa? No way! Matagal ko siyang pinagpasensyahan. Pero kung palagi akong unawa sa kanya, ayoko na. Sige. Huwag na nating sirain ang araw mo ngayon, Miss Reporter. Heto, may bagong pasok na suspect sa presinto. Sumama ka na para makapag-interview ka habang kinukuha namin ang detalye ng kanyang homicide case. Heto ang script para sa bagong program natin. Dalawa kayo mag-host ni Sabrina. Wow! May ka-love team na ako. Lalo kayong hindi magkakabalikan ni Blessy. Murphy, please. Hindi itong oras para sa mga biro mo, ha? Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Ano ba? sandali lang po. Patanin niyo ako! Bawal William! kayo dyan. William, bakit mo ako iniiwasan? Oh my God! Ano to? Sino siya, William? Boss Margie, sandali lang po, aayusin ko lang to. Hindi mo ako pwedeng iwasan! Hindi mo ako pwedeng paglaruan! Megan, sandali. Ano bang sinasabi mong yan? Huwag kang mag-iskandalo rito. Guard? Yes, Guard, sir. please. Ilabas mo na ang babaeng to. Ilabas nyo na siya sa building. Hindi Yes, mo sir. ako pwedeng iwasan! Halika na, Magsasalita please. ako! Sandali lang. Magla-live ako sa social media! Halika na. Sasabihin ko lahat ng ginawa mo sa akin! Wala akong ginawa sa'yo, Megan. Please, itigil mo na ang gulong ito. Walang maniniwala sa'yo. Pwede pa kitang idemanda at ipakulong. Huwag mo kong tatakutin. Dahil wala kang ebidensya laban sa akin. Paano pare? Siguradong magiging okay ka na? Oo, pare. Salamat, tinatid mo ako rito sa bahay, ah. Niyaya kita para uminom dun sa club ni Frankie. Ayaw mo naman. Nasira ang araw ko dahil sa lokalokong babae na yun, eh. Nakakahiya talaga man. Sure ka ba na wala siyang ebidensya like video recording o pictures ninyo na magkasama? Walang ganun, Murphy. Yung gabi na magkasama kami, kahit pareho kaming lasing, wala akong maalala na naglabas siya ng phone o kahit anong gadget para mag-record o mag-selfie. Mahirap talaga maging pambansang pogi. DJ na, pogi pa sa personal. Hindi nakakatawa, Murphy. Okay lang kung paghanga eh. Pero kapag ganun kapaliw ang hahanga sa atin, nakakatakot. Hindi mo alam kung anong pwede niyang gawin. Hindi mo ako pwedeng iwasan. Megan, paano ka nakapasok dito? Nakita ko kung saan mo iniwan ang spare key. Bago pa ako nakipagkita sa'yo sa nightclub ni Frankie. Ilang beses na ako nagpupunta rito. Hinihintay ko yung pag-alis mo sa umaga at hinihintay ko ang pagdating mo sa kape. Baliw. Talagang ang baliw ka pala. Mahal kita. At hindi ko matatanggap kung magkakalayo tayo. Wala tayong relasyon. Ano yung nangyari sa atin? Pinaligaya kita. Nakita ko lumigaya ka. Naramdaman kong nakarating tayo sa langit, William. Masayang masaya ka ng gabing magsiping tayo. Wala yun. Lasing ako nun. At ikaw mismo ang nag-alok sa akin ng sarili mo. Sa akin, totoo yun. Mahal na mahal kita. At kung iiwasan mo ko, mabuti pa mamatay na lang ako. Wait, anong gagawin mo? Bakit may kinukuha ka sa bag mo? Kung hindi mo ako mamahalin, dito mismo, tatapusin ko ang buhay ko. No, wait. Hindi, Megan. Anong gagawin mo? Ano yung hawak Huwag mo? ka lalapit. Makinig ka sa akin, Ikaw please. makinig sa akin. Mahal kita. Matagal na kitang gusto. Matagal na kitang pinupuntahan ng palihim. Dito sa bahay mo, doon sa radio station. Pati pagkikita niyo ng girlfriend mo, sinusundan kita. Ganun kita kamahal. Ganun ka kahalaga sa akin, William. Hindi mo ko mahal. Hindi pagmamahal ang tawag Kung doon. hindi pagmamahal, anong William? Anong tawag mo sa nararamdaman ko para sa'yo? Megan, please, bitiwan mo muna yung hawak mo. Hindi! Hindi. Hanggat hindi mo sinasabing mahal mo rin ako, hindi ko to bibitiwan.
Magpapakamatay ako! Magpapakamatay ako rito mismo sa bahay mo! Bitiwan mo ang blade na hawak mo, please. Delikado yan, Megan. Gagawin ko kapag hindi mo sinabing mahal mo ko. Hindi ko pwedeng sabihin yan. Alam nating pareho na wala tayong relasyon. Meron! Meron, William! May nangyari na sa atin. At naramdaman kong mahal mo na ako. Megan, please. Makinig ka sa akin. Hindi lang ako ang... Ayoko na makinig sa'yo! Niloko mo lang ako! Hindi, please, wag! Wag! Anong nangyari, William? Yung babaeng dinala dito sa ospital. Tagahanga ko. Ano ang ginagawa niya sa bahay mo? Nagsiselo siya, Sergeant Larry. May relasyon ba kayo? Wala. Baliw lang ang isang yun. So, bakit siya nagseselos? Ikaw ang may sabi niyan, kasasabi mo lang. Sergeant, may nangyari sa amin. Lasing ako nun. Alam mo naman ang mga ibang babae, easy to get. Konting bola, konting lambing, bibigay lahat. At nung gabing nakakilala kami, nalasing ako nun. May problema kami ni Blessy. I know, alam ko. Alam mo ang alin? Wala. Well, sige, tuloy mo lang yung sinasabi mo. Ayun nga, syempre, lalaki ako. Alam mo naman tayong mga lalaki, kung palay na ang lumalapit, hindi ka pa ba tutuka? Ayun, may nangyari. Pero sa akin, wala lang yun eh. But, para kay Megan, kinumpirma nito ang isang relasyon. Yes, yan ang paulit-ulit niyang sinasabi sa akin bago siya naglaslas ng pulso sa harap ko. Baliw nga. Oh, ano ang plano mo ngayon? Magsasampa ka ba ng reklamo? Hindi na, Sergeant. Ang pakiusap ko lang, hanapin niyo ang kamag-anak niya para siyang magbantay sa kanya sa ospital. Gusto ko na lang kalimutang nangyaring ganitong bagay sa buhay ko. Sasagutin ko ba, ma'am? Baka taga-dyaryo na naman itong tumatawag. Hindi, tama na. Nag-issue na ng statement si William. Hindi na tayo magbibigay pa ng ibang interview. Sobrang bad publicity na ang inaabot ang nangyaring ito kay William. Good or bad publicity, publicity pa rin. I'm sure, mas maraming makikinig ngayon sa radio program niya. Pero makakasira ito sa credibility ni William. Pero ma'am, malinaw namang may diferensya yung babae. Kahit na, Murphy, alam naman nating malupit humusga ang mga tao. Pwede nitong sirain ang pagkatao ni William. At pati ng radio programs natin, pwedeng mag-suffer. Basta, Murphy, wala na tayong ibibigay na statement tungkol sa nangyari. Pag dumating si William, tuloy ang trabaho. Ayoko nang babanggitin pa sa ere ang nangyari sa kanya. Tuloy ang program niya. Iyon ang sabihin mo sa kanya. Ayan, Fatima, sana nagustuhan mo ang request mong kanta. At ang tula na binasa ko para sa'yo. William, hindi mo binabasa ang mga request sa comment section? Baka kung ano pang mabasa ko eh. May problema ba? Eto, may nag-request. Sinulat ko para sa'yo. Okay, thanks Murphy. Isa na namang request ang pagbibigyan natin. Isang listener na ang pangalan ay Annabelle. At ang request song niya ay Kahit Isang Saglit. And habang napakikinggan natin yan, ni-request ni Annabelle na basahin ko ang huling stanza ng tulang Annabelle Lee. Dito siguro galing yung pangalan mo, no, Annabelle? Sige, total, paborito ko rin ang tulang ito. Babasahin ko na. And so, all the night tide, lie down by the side of my darling.
my darling, my life, and my bride. In her sepulchre by the sea, in her tomb by the sounding sea. Ayan, sana nagustuhan mo, Annabelle, ang... Hindi. Murphy, ikaw ang tumapos ng program. Emergency lang. Bakit? Anong nangyari? Yung nag-request ng kanta. Yung sinasabi mong Annabelle ang pangalan. Hindi siya si Annabelle. Ha? Sino siya? Uy, William, hindi ka pwedeng basta umalis. 10 minutes pa ang program mo. William! Oh, yes. Nirelease na siya sa ospital. Sabi ng doctor, mukhang okay na siya. Natahi na rin ang laslas niya sa braso. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Akala ko ba gusto mo nang kalimutan ang pangit na nangyari ngayon sa buhay mo? Isa pa ang sabi mo, hindi ka na magrereklamo. Sergeant, totoong gusto ko nang kalimutan ang nangyari. Pero ang ibig kong sabihin, dapat ipinaalam niyo man lang sa akin na pinalabas na siya ng ospital para sa sarili kong kaligtasan. Ano ba ang pwedeng gawin sa'yo ng babaeng yon? Nababaliw siya sa'yo, William. Nasisiguro ko, ngayong nakalabas na siya, ang gugustuhin niya ay makipagkasundong muli sa'yo. At yun ang ayokong mangyari. Ang muli siyang makalapit sa akin dahil baka sa susunod, buhay ko na mismo ang manganib. Nagpunta ka rito sa club para itanong sa akin yan? Ano ka ba? Apektado ka ng masyado ng babaeng yan? Frankie, may nag-request kanina sa program ko ng kantang kahit isang saglit. At sinabi niya kay Murphy na Annabelle ang pangalan niya. Pero ang kantang yun, madalas nire-request ni Megan. At ang pangalang Annabelle galing sa tula na madalas kong basahin, ang Annabelle Lee. So ano ang dapat mong ipag-alala? Kung si Megan nga ang nagkunwaring Annabelle, ibig lang sabihin, avid fan mo talaga siya. At mapanganib siya. Tama si Manang Clara eh. Paano mapanganib? Matindi lang ang paghanga niya sa'yo. Frankie, naglaslas siya ng pulso sa harap ko. At dinala mo siya sa ospital. Nailigtas mo siya. May utang na loob siya sa'yo. Maaaring nahihiya siya sa ginawa niya. Kaya hindi na nagpakilala nung mag-request uli sa'yo ng kanta. Hindi. May pinaplano siyang hindi maganda, Frankie. At kailangan kong malaman bago niya ako maunahan. Paano mo nasabi? Yung huling stanza ng tula na Annabelle Lee. Tinutukoy nito ang kamatayan ng bride. Ang babaeng minamahal. Doon ako natatakot. Baka may gawin siyang masama kay Blessy. Si Blessy. Paano siya nadamay sa kabaliwan ni Megan? Alam niyang dati kong girlfriend si Blessy. Inamin niya sa aking matagal niya na akong sinusundan-sundan. Pati yung mga lakad namin ni Blessy. Ay nako, Sir William talaga. Naiwan niyang bukas ang ilaw rito sa sala. Ay teka, isasara ko nga muna tong pinto. Ay narito pa yata si Sir William, nakakahiya. Hindi ako kumatok bago ako tumuloy at basta ko nalang ginamit ang spare key para pumasok. Ay nako, mabuti pa eh. Puntahan ko na siya sa kwarto. Hihingi na lang ako ng dispensa. Eh total bukas naman ang pinto ng kwarto niya. Ay, ako hindi. Ang babaeng yun, narito na naman siya. Hoy, miss! Ano bang ginagawa mo sa loob ng bahay ni Sir William, ha? Anong inahalungkat mo sa mga gamit niya? Ay, hindi. May hawak siyang patalim. Nanilisik ang mga mata niya. Kailangan makatakbo ako sa labas. Saan ka galing? Ano ba? Bitawan mo nga ako. Kalaban kita eh. Alam ko hindi mo ko gusto. Wag!
Oh, nandito na tayo sa harap ng bahay mo. Paano? Babalik na ako sa kotse. Salamat, Frankie, ah. Sa tingin ko, magbakasyon ka muna. Isama mo si Blessy. Mag-usap kayo ng masinsinan. At dapat siguro, pakasalan mo na siya. Well, yun ay kung makikipagbalikan pa sa akin si Blessy, man. Mahal ka ni Blessy. Hindi lang kayo nagkakaintindihan. Sige. Salamat. Pipilitin ko magpahinga. May trabaho pa bukas eh. Okay. Anytime, William. Bakit bukas lahat ng ilaw sa bahay? Alam kong ganitong oras ako pinagluluto ni Manang Clara eh. Pero nakapagtataka. Bakit bukas lahat ng ilaw? Hindi mo ba i-interviewin ang babaeng nanggugulo kay William? O kaya si William mismo? Marami nang gustong mag-interview sa kanya, pero iniiwasan niya lahat. At nag-issue lang ang station nila ng isang statement. Magiging bias ako kung ako pa ang mag-i-interview kay William. Hindi ka ba concerned sa boyfriend mo? Ex-boyfriend. Sarge, hiwalay na kami, remember? Kahit na dati mo pa rin siyang boyfriend, hindi ka ba nag-aalala man lang? Kung ano man ang nararamdaman ko ngayon, sa akin na lang yun. Ang sabi ni William, wala naman daw talaga silang relasyon ng babae. Yung babae, ang sunod ng sunod sa kanya. Well, sikat siyang DJ, hindi nakakapagtaka. Alam mo, sana pinagtatakpan mo lang ang totoo mong nararamdaman para kay William. Pero kung mahal mo pa siya, makipag-usap ka kay William bago ka maunahan ng baliw na si Megan. Manang Clara? Bakit bukas ang lahat ng ilaw, pati sa labas? Tapos itong pinto, hindi pa nakalak. Manang Clara? William! Si Manang Clara, nakahandusay. Malapit sa kwarto ko. Tuguan siya. Huwag kang lumapit. Anong sinisenyas mo? Kailangan kitang madala sa ospital. Kumapit ka, bubuhatin kita. William, yung babaeng isinama mo rito. Saka mo na sabihin sa akin na nangyari. Kailangan madala kita sa ospital. Walang aalis dito! William, sa likod mo. Ano? Wala nang aalis. Walang makakalabas. Akin si William! Akin! Hindi ka maaangkin ng iba. Akin ka lang, William. Akin ka lang. Tama na. Huwag kang makialam, tanda. Maawa ka kay William. Sa akin lang siya. Saksi ka. Sa akin lang siya. Oo, tama na. Tahimik. Tumimik ka. Papatayin kita. Hindi. Akin lang si William. Sa akin lang siya. Pulis? Tumawag ka ng pulis? Hindi. Tumawag ka ng pulis, ano? Gusto mo akong ipadakip? Tumawag ka ng pulis! Napatay ko siya. Kailangan makalis ako rito. Hindi ako dapat maabutan ng kahit sino dito. Ang picture nito. Kasama ni William ang babaeng ito sa picture. Siya ang susunod kong pupuntahan. Kailangan mawala ang lahat ng hadlang. William, babalikan kita. Magkakasama rin tayo. Maririnig ko rin sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Sargento, sigurado ba yung caller na may problema sa bahay ni William? Yes, Blessing. Matagal na silang magkapit-bahay. At wala siyang alam na may ibang pumupunta doon maliban sa'yo.
at yung tagapaglinis ng bahay Si niya. Aling Clara. Tama. Si Aling Clara daw. Narinig niyang sumigaw na parang nagmamakaawa. Tapos dumating si William at nagkaroon ng kalabugan. Nag-aalala yung kapitbahay kaya't tumawag na sa police station. At hindi rin nagsasama ng ibang tao doon si Aling Clara. Disente. Mabait at masipag si Aling Clara. Walang dahilan para saktan siya ni William. O kaya saktan niya naman si William. Kaya nga narito tayo ngayon para malaman kung anong ingay na narinig ng kapitbahay. Let's go. Sandali. Bakit? May babaeng tumatakbo palabas sa bahay ni William. Duguan ang damit niya. Sige, hahabulin ko siya. Tignan mo ang lagay ni William at ni Aling Clara. Oo, Sargento. William! William! Bukas ang pinto. Aling Clara, narito po ba kayo sa... Hindi. Diyos ko! Aling Clara! William! Tuguan sila pareho. Aling Clara, ano nangyari? William! William! Hayop na babae yun. Parang palos. Biglang nawala. Ay, hiningal ako sa pagtakbo. Nasaan na kaya siya? Sargento! Sargento, bumalik ka rito! Si Aling Clara, si William, duguan sila! Blessy! May radyo sa police mobile. Magradyo ka sa headquarters. Pipilitin kong hanapin yung babaeng nakita mo. Margie! May nangyari kay William. Paano may nangyari? Teka, alam mo may kasalanan sa akin ng isang yon. Iniwan niya ang radio program niya kay Murphy. Bigla siyang umalis ng estasyon na hindi tinapos ang program niya. May nangyari sa bahay niya. Isinugod sila ni Aling Clara sa ospital. May sumaksak kay William at kay Aling Clara. Oh, Diyos ko! Bago kami maghiwalay ni William, nag-alala siya tungkol kay Mega. Baliw na daw ang babaeng yon at anumang oras, pwede itong gumawa ng karahasan. Tinawanan ko pa siya. Pero ngayon, malakas ang kutob ko. Si Mega ang gumawa nito. Ang nobya ni William. Nakita ko siyang dumating. Kasama ng pulis na umabor sa akin. Buti nakapagtago kagad ako rito sa isang bakod. Kaya hindi niya na ako nasundan. Pero ang babaeng yun, kailangang makuha ko siya. Kung makakaligtas si William, tsak na magkakabalikan sila. Dapat din siyang mawala. Dahil hindi ako makakapayag na magkita pa sila muli. Umalis lang ako dahil ayokong makulong. Pero babalikan ko si William. Akin siya. Buhay man o patay, akin si William. Bakit, William? Ba't ito ginawa sa'yo ng babaeng yon? Ano ba talagang nangyari sa inyo? Blessy, Boss Margie, salamat pumunta ka rito sa ospital. sinabi na sa akin ni Frankie ang nangyari. Nahuli na ba ang gumawa nito kina Aling Clara at William? Hindi pa. Hinahanap pa siya hanggang ngayon. Bakit walang nagbabantay na pulis sa labas? Dapat may nagbabantay kay William. Boss Margie, hinahanap nila yung babae. Magpahinga ka na muna. I'm sure magiging okay na rin si William. Ang sabi naman ng doktor, walang napinsala sa saksak na inabot niya. Namatay si Aling Clara. Oh, kawawa naman ang matanda. Matagal na siyang katulong ni William. Hanggat hindi nagigising si William, hindi natin malalaman ang dahilan kung bakit ito nangyari. At kung bakit pati si Aling Clara ay inatake ng baliw ng babaeng yun. Tignan mo kung anong nagawa ko, William. Nasaksak kita. Kung hindi mo ko tinanggihan, kung hindi mo ko iniwasan, hindi ako mapipilitang saktan ka. Mahal kita. Matagal na kita minamahal. Ayaw nilang maniwala sa akin na pwede kitang mahalin. Ang sabi
ko lang ang lahat. Ang sabi niya, kailangan inumin ko araw-araw ang gamot ko para maging normal ang isip ko. Akala nila napapaliw ako pero hindi. Alam ko para tayo sa isa't isa. Naririnig mo ba ako, William? Naririnig mo ba ako? Sino ka? Ba't nandito ka sa kwarto ni William, ha? Ikaw si Blessy. Oo, ako nga. Anong ginagawa mo rito? Lumabas lang ako sandali para makipag-usap sa boss ni William. Nakasalisi ka na? Bakit hawak mo ang kamay ni William? Dahil sa akin siya. At hindi ko ginustong saksakin siya. Ikaw si Megan. Ako nga! At sasama ka sa akin! Salim, bitawan mo yan! Itatara ko to sa puso ni William pag hindi ka sumama sa akin. Ano bang kailangan mo sa akin? Sasama ka sa akin kung gusto mong mabuhay pa si William. Gusto ko siyang mabuhay. Pero anong kailangan mo sa akin? Tumigil ka sa pagtatanong mo. Sige, lakad. Sasama ka sa akin. Sasama ka sa akin! Sargento, wala rin sa bahay nila si Blessy. Walang makapagsabi dito sa ospital kung nasan siya. Hindi naman daw nagpaalam sa mga nurse. Hindi iiwan ni Blessy si William nang basta na lang. Nakita ko sa kanya na sobra siyang nag-aalala para kay William. May kinalaman kaya rito yung babaeng sumaksak kay Aling Clara at kay William? Sargento, ipa-review niyo ang CCTV. Baka makita natin kung saan pumunta si Blessy. Hindi siya basta aalis na hindi nagbibilin tungkol kay William. Maupo ka yan! Upo! Ano bang gagawin mo sa akin? Gagawin kitang pain para balikan ako ni William. Kahit patayin mo ako, hindi ka babalikan ni William. Paano mo nalaman? Mahal ako ni William. Kung mahal ka niya, bakit mo siya sinaktan? Bakit parang poot na poot ka sa kanya? Tumahimik ka! Sino ka ba talaga? Bakit mo to ginagawa? Si Aling Clara, pinatay mo siya! At yun din ang mangyayari sa'yo kapag hindi ako binalikan ni William. Huwag mo ako itali! Nagmamahawa ka! Ano ba talagang gagawin mo sa akin? Tumahimik ka! Naririndi ako sa mga tanong mo. Gusto kong isara mo ang bibig mo. Ano na ang balita, Sargento? Walang nakita. Nakapagtataka. Nanatiling nakafocus ang CCTV sa elevator area. Hindi ito bumalik sa fire exit na malapit sa kwarto ni William. Iniisip mo bang baka doon dumaan si Blessy? Well, maaari. Pero sabi mo nga, hindi basta iiwan ni Blessy si William na hindi nagsasabi sa atin kung saan siya pumunta. Yes, at doble ang pag-aalala ko, Margie. Dahil hindi pa rin nahahanap ang babaeng duguan na nakita naming tumatakbo palabas ng bahay ni William. Maaring siyang sumaksak ni William at Aling Clara. Walang duda na siya nga ang kriminal. Paano ngayon? Mas mabuting balikan muna natin si William. Pagkatapos nating masiguro ang kalagayan ni William, babalik din muna ako sa radio station. Pwede naming ipanawagan ang paghahanap sa babaeng nakita ninyo. At dapat mag-ingat ang mga tao, lalo na sa paligid ng bahay ni William. Baka naruroon pa sa area ang babae na yon. At basta na lang pumasok sa ibang bahay at manakit ng iba pa. Oo, tama ka, Larry. Dapat malaman to kagad ng mga listener para makapag-ingat sila. Paanong nawawala? Bakit nawawala si Blessy? Magkasama sila ni Sargento Larry na matagpuan kay ni Aling Clara na parehong duguan. Si Manang Clara. Nasaan siya? Patay na si Aling Clara. Wala nang nagawa ang mga doktor. No, hindi. Anong ginagawa mo? Huwag mong piliting bumangon. Hindi ka papapayagan ng doktor na lumabas dito sa ospital. Murphy, kailangan kong hanapin si Blessy. Paano? Saan mo siya hahanapin? Hindi nga tayo sigurado kung nasaan siya at kung bakit bigla na lang nawala siya rito sa ospital. Si Megan.
Natitiyak ko, Murphy. Si Megan ang dumukot sa kanya. Paano mo nasabi yan? Si Megan ang sumaksak sa amin ni Manang Clara. Nababaliw na siya, Murphy. Sergeant, mas mabuting i-off mo muna ang sirena. Pag narinig ni Megan, baka saktan niya si Blessy eh. Sure, okay. Sige. Sa tingin ko, tama ka nga dyan. Pinipilit kong isipin kung saan niya maaaring dalhin si Blessy. Sa tingin ko, dapat magpa-iwan ka na sa ospital. Baka dumugo ulit yung sugat mo eh. Hindi ako matatahimik hanggat hindi natin mahanap si Blessy, Sergeant. Pero saan tayo magsisimulang maghanap? Iisip ko, Sergeant Larry. Pinipilit kong isipin ang mga huling nangyari. Siguradong sa mga ginawa ni Megan ang makakapagbigay sa atin ng clue kung ano ang plano niya at kung saan niya dinala si Blessy. Mabuti naisip niyo akong isama. Matigas talaga ang ulo nitong si William. Siya mismo ang nakiusap sa akin na dumaan dito sa club mo. Kung ako ang masusunod, dapat kang bumalik sa ospital. No, Frankie. Kailangan ako ni Blessy. Kung nagkalayo kami dahil palagi akong walang oras para sa kanya. Ngayon, hindi na ako papayag na maging hadlang ang kahit anong bagay para hanapin ko siya at iligtas. Frankie, ito na ang huli kong pagkakataon para mapatunayan kay Blessy na mahal ko talaga siya. Hindi ka makakawala sa pagkakatali mo sa silyan. At kahit na anong piglas mo, hindi matatanggal ang busal sa bibig mo. Dito ka. Mananatili ka rito hanggat hindi sinasabi sa akin ni William na mahal niya rin ako. Anong ginagawa natin dito sa tabing dagat? Yung huli kong caller sa program, nagpakilala siyang Annabel. Pangalan niyo na nagmula sa tula na may pamagat na Annabel Lee. At sa tula na yon, may ganitong linya. And so, all the night tide, I lie down by the side of my darling. My darling, my life, and my bride. In her sepulcher, there by the sea. In her tomb, in her tomb, in her tomb by the sounding sea. Hindi ko maintindihan. Frankie, papatayin niya si Blessy. Malapit sa tabing dagat. Sargento, ano sa tingin niyo? Parang napapaliw ka na rin yata, William eh. Hindi. By the sea. By the sounding sea. Ibig sabihin, malapit sa dagat. At may malapit na resort dito. Doon sa may cottage sa taas ng talampas. Maaaring doon niya dinala si Blessy. Break, Sergeant Larry. Please come in. May tumawag dito sa radio station. At inamin niya mismong hawak niya si Blessy. Ibinigay niya ang exact location kung nasaan sila. Sergeant Larry, naririnig mo ba ako? Roger, Murphy. Narinig namin lahat ng sinabi mo. Kasama ko sina William at Frankie. Nagbanta siya, Sergeant. Papatayin niya si Blessy. Kung hindi agad pupunta ron si William. Sabihin mo, Murphy, saan niya dinala si Blessy? Saan kami dapat pumunta? Sa isang beach house. Yung lumang beach house sa tabing dagat. Hindi pwedeng maghintay lang ako rito sa radio station. Pumayag naman si Boss Margie na mag-ere muna kami ng recorded program ni William. Hindi baling mahalatang replay to.
mas importanteng puntahan ko sina William para matulungan sila. Hanggang dyan lang kayo! Ibabaon ko ang patalim na to sa leg ng babaeng ito pag lumapit kayo dito! Hawak niya nga si Blessy. Anong kailangan mo? Pakawalan mo si Blessy at mag-usap tayo. Hindi ikaw ang gusto kong kausap! Si William! Lalapit ako, Sergeant. Delikado. May patalim siya. Pero sa akin lang siya makikinig. William, minsan ka na niya sinaksak. Pero kung hindi natin siya susundin, papatayin niya si Blessy. Pumunta ka rito, William. Patunayan mo sa babaeng ito na ako ang mahal mo. Nasa akin ka lang! Lalapit ako! Mag-usap tayo! Bitiwan mo si Blessy at mag-usap tayo! William, sorry. Sorry sa nagawa. Sandali, huwag mo akong yakapin. Yung sugat ko, natatamaan mo. Patawarin mo ko. Nagawa ko lang nasaksakin ka dahil nagdilim na yung isip ko. Hindi ko matanggap na ayaw mo sa akin. Akin yung hawak mong patalim. Ang hawak kong patalim? Hindi. Megan, makikipag-usap lang ako sa'yo. Bibitiwan mo yan. At pagkatapos ano? Kakalagan mo sa pagkakataling babaeng yan. At iiwan niyo ako? Aalis ka rito at iiwan mo ako? Please, makinig ka sa akin. Ikaw makinig! Gusto kong sabihin mo sa sandaling ito na ako ang mahal mo. Na hindi ka na maagaw pa sa akin ng iba. Bakit hindi ka magsalita? Sabihin mo yun! Gusto kong marinig. Sabihin mo kung hindi, papatayin ko ang babaeng ito! Ano, Sargento? May clear shot ka na ba? Wala pa, Frankie. Kailangan makalapit pa tayo sa cottage para masinta ko si Megan. Sarge! Kasama ko na ang sniper, pati ang SWAT. Nang marinig kong niradyohan mo sila, nakiusap ako sumabay patungo rito. Nasaan si William? Andun siya sa may cottage. Kinakausap si Megan. Ayun siya. Kitang-kita pala mula rito. Lalapitan ko lamang ang SWAT. Sila ang higit na mas makakagawa ng hakbang para iligtas sina William at Blessy. Tama na. Itigil mo na to, Megan. Hindi ako babalik sa'yo dahil wala naman talaga tayong naging relasyon. Bitiwan mo ko! Hindi kita bibitiwan. Hindi ako papayag na saktan mo si Blessy. Kung hindi ka magiging akin, mabuti pang patayin na kita! Ikaw ang dapat mamatay! Blessy! Blessy, I'm sorry. Pati ikaw nadamay. Natanggal ko na ang busal sa bibig mo. Teka, kakalagin ko ng pagkakatali mo. William! William! I'm so sorry. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kung pati ikaw ay... Tama na! Tama na! Ang mahalaga, ligtas ka rin! William! Nakita naming nahulog sa bintana si Megan. Itinula ko siya. Yun na lang ang tanging paraan para matapos na ang kabaliwan niya. Tumama siya sa batuhan at maaring patay na siya. Pinuntahan siya ni na Sergeant Larry. Frankie! Murphy! Oo, Blessy. Lahat kami darito para iligtas ka. Salamat. Pero si William, may panibago siyang sugat at... No, kaya ko to, Blessy. Ang mahalaga, nailigtas ka namin. At ang baliw na babaeng yan, hindi na kailanman pwedeng manggulo sa buhay ko.
at sa buhay nating dalawa. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM at sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. Sana po dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo